Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Pinoy Crew TV. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood at maraming salamat din sa mga nag-subscribe sa aking channel. So, ang pag-uusapan natin ay maikli lang. Ito ay tungkol sa dalawang bagay na nakita ko doon sa Miss Universe kagabi, last night. So, dalawang bagay. Ang una ay yung tinawag na si Chelsea Manalo na siya yung nanalo bilang Miss Universe Philippines na magre-represent doon sa Mexico, yung paglagay ng corona. Yun, talagang napansin ko yun. At ang pangalawa ay yung pagkatapos siyang tawagin na nanalo, diba usually sa mga pa-contest ng mga pageantry na yan, after tawagin yung kanyang pangalan na siya yung nanalo, lalagay yung crown, tas yung sash, tapos yung bouquet. And pagkatapos dyan, lalapitan siya ng mga ibang kandidata at ihahag siya, i-congratulate. Pero dito kakaiba, yun ang aking napansin. So, pag-usapan muna natin yung tungkol sa paglagay ng corona sa kanyang ulo. So, siguro kung makikita natin o nakikita nyo na nung tinawag na siya yung nanalo, dahan-dahan na lumapit si dating Miss Universe 2023 na si Michelle D at nilagay yung corona sa ulo ni Chelsea Manalo, yung nanalo. At saka ano pa siya, yumuko pa siya para maabot. So yung nangyari parang ano siguro si dating Miss Universe Michelle D, MMD, na parang wala lang sa kanya, na talagang ipinatong lang niya sa ulo, yung ganun. Pero ang kagandahan dito, dahil nung ipinatong sa ulo niya, yung parang ganun, ay ang kagandahan lang, na-balance niya, hindi nahulog yung crown. Kasi hindi naman din iikot-ikot yung kanyang ulo, at saka yung kanyang mukha ni Chelsea Manalo ay para siyang perfect egg, yung tipong ganon. Hindi siya nahulog kasi may mga nagsasabi na hindi siya nahulog kasi nga isa siyang modelo, at isa sa mga skills na dapat meron ng isang model ay yung pagbalansi sa ulo. So nagpa-picture pa sila ni Michelle D, ni MMD, na wala lang nangyari. Pero after few seconds, ay nilagay na talaga niya dito sa may buhok at inayos na niya. So, ito yung mga tao, ginawan kagad nila ng mga memes. So, ito, kung meron daw, kung si Alexi Brooks daw ay abansi babae, ito naman si Chelsea Manalo ay balansi babae. So, meron ding ibig sabihin ang balansi babae. In the first place, yung crown niya, na-balance niya sa kanyang ulo na hindi siya nahulog kahit hindi nilagay dito sa may bandang may buhok niya. So, talagang pinatong lang talaga na para siyang pinya or whatever din na mga gamit. So, balansi babae, ang ibig sabihin nun, ang kompetensya ni Alexi Brooks at saka ni Atisa Manalo ay kumbaga siya yung nag-balance. So, hindi nanalo si Alexi Brooks, pero yung kulay ni Alexi na nasa kay Chelsea Manalo ay nanalo. At saka yung apelyido ni Atisa Manalo na nasa kay Chelsea ay nanalo. So, kumbaga, kalahati kay Atisa, kalahati dito kay Alexi Brooks, at siya nga yung nanalo. So, nawindang ang mga manonood, yung nasa nanonood sa kanilang bahay, sa mga bahay namin, talagang windang na windang. Kasi nung naghahawakan na si Chelsea at saka yung si Miss Cainta, ay yung makikita nyo sa chat box, and video ko talaga yun, pwede nyong basahin, na wala talagang nagbet doon na Bulacan. Yung sigaw ng lahat ay Cainta. Kaya nung tinawag na si Chelsea Manalo na siya yung nanalo, siya yung Miss Universe Philippines 2024, grabe yung chatbox, what, siya nga yun, yung mga makikita nating mga comments, ando dun yun kung babasahin nyo. So, sabi pa ng iba, beautiful mix Alexi Brooks, beautiful Miss Alexi Brooks, kala nila, it doesn't matter how the crown was placed, she is still beautiful. O kahit dito pa yan sa gilid, still sa kanya talaga ang
corona kasi siya nga yung nanalo. So, yung mukha niya ay parang perfect egg siya ba. Okay, so ito naman ginawan siya ng memes na naman. So para mabalance yung corona, nilagay dito ay nandito si Alexi Brooks, yung nakasuot siya ng national costume niya na ugto-ugto, yung sa spider. Tapos meron siyang anchor. Tapos dito naman sa kabila, si MJ Lastimosa na sa baba, may nag-antay na dalawang crocodile. Grabe talaga ang mga pinagawa. At saka sinabihin pa, parang awa mo na Mari, hilain mo pa, dali. O kasi kakainin na siya. At saka dito, bakit kaya yung tawag ito, nag-handle ang floor director ng Miss Universe Philippines 2024, mali yung spelling ng Chelsea Manalo, Maanalo. Para tuloy pwede nating isipin na parang hindi nila gusto ba na siya yung nanalo. Pero ganun pa, masuportado naman siya. O sabi dito, nice one Michelle D, kahit papano, this photo shows your respect to the newly crowned queen kasi nagbabaw po kayo, but I know yung struggles po ninyo dyan. Kasi naman si Michelle D, ano siya, alam na niya kung paano rumespeto sa isang tao. Kuhang-kuha na nga yan yung sawadi ng Thailand kasi nga yung may-ari ng Miss Universe ay yung Thailand. So, yun ang first observation ko, yung kakalagay sa kanya ng kanyang corona na parang dun lang talaga. Tinungtong lang, tsaka inayos after few seconds. Ang pangalawa naman ay tungkol sa pagkakapanalo niya, yung naghawakan sila ni Kainta, tapos yung kanyang mga kasamahan wala doon. Wala. Na kumbaga nakatayo siya doon, siya lang mag-isa, wala siyang kasama, mag-celebrate ba? Nag-celebrate sila behind the scene na hindi na ipinakita. So, usually, kagaya dong Miss Universe doon sa El Salvador, nung si Antonia Porcel at saka si Miss Nicaragua, si Shanice, pagkatapos tawagin ni Shanice na Miss Universe 2023, hindi din siya kinongratulate ni Antonia Porcel. Sa halip ay tumakbo agad siya papunta sa likod at nagpunta siya kay MMD. Yun yung nakita ko sa live. So, dito din, napansin ko na marami na tayong pinanood na mga kagaya nung kay Pia, during sa kanyang time, yung tinawag na si Miss Columbia, dami naghalik-halik, yung ganon, tapos yan, tas umalis na sila. Dito sa kay Chelsea, wala talaga. Nung tinawag na Bulacan, so ang lumapit sa kanya, slowly, ay si MMD. Tapos si Kainta ay umalis na, tas wala ka nang makikita. Yun ang aking observation. So, kayo, ano ang masasabi nyo tungkol sa mga pangyayaring ito? Ito ba ay ordinaryo or kakaiba? So, yun lang po. Maraming salamat at suportahan na lang natin ang mga nanalo sa patimpalak na Miss Universe Philippines 2024. Pero hoping pa rin tayo na ang ating manok na si Alexi May Brooks ay sumali pa siya. Anyway, napakabata pa niya, 23 years old. So, kahit na every year pa siyang sumali, pwede siyang sumali. Okay, yun lang po. Maraming salamat. Bye-bye! Spent all my life holding all of it closely. I played it